Ayan ang ating ulam ngayong tanghalian, 'di ba? Sarap niyan, oh. Kain. Sarap, sarap ng feeling. Ano ito? Hello mga kapapa, kumusta kayo? Welcome back ulit sa akin channel. So ngayong araw ay magluluto ulit tayo ng ulam para sa tanghalian. So may mga nailuto na ba kayong ulam para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak? Abay magluto-luto na kayo. Baka mga gutom na kasama mo sa bahay. So ngayong araw, ang lulutuin natin ngayon ay ginataang tilapia. Yes, ginataang tilapia kasi nakailang araw na rin tayo nagluluto ng karne at medyo nakakaumay na rin. So minsan kasi, pag paulit-ulit na lang yung niluluto mo, halimbawa baboy, manok, tapos minsan nakakaumay na. So, kailangan naman natin itry yung ibang ulam para naman mas healthy yung ating pangangatawan. So, ito yung mga sangkap natin. So, meron tayo ditong kamatis, luya, bawang, sibuyas, at syempre hindi mawawala yung isda. So, bumili ako ng isang pirasong isda kasi solo lang naman ako. So, kaya okay na yan. Hanggang gabi na yan. Tapos, meron din tayo ditong pechay. Ayan. Maglalagay tayo dito ng pechay at syempre hindi mawawala yung gata. Ilagay natin yung mga sangkap natin. Ilagay natin yung luya. Ayan, medyo mainit na yan. Ayan. Tapos, sibuyas, lagay natin. Gagawin natin yan sa pin. Tapos, bawang. Ayan. Sunod, kamatis. Pag natin ilat yung kamatis, maglalagay din tayo sa ibabaw. Ayan. Next, ilagay na natin yung ating isda. Ayan, nalinis ko na yan. So, yung maliit lang yung ginamit natin kasi isang piraso lang naman na isda yan eh. At lalagyan natin yan ng suka. Ayan. Pag sulo lang kayo sa bahay, madali lang magluto. Lagyan natin ng asin. Ayan, ganyan lang kadami. Ayan. Minsan magandang maglagay ng asin na kinakamay mo yung asin para ramdam mo yung tansya ng asin. Kung meron kayong durog na paminta, maglagay kayo. Sa akin ay kinakrush ko pa yung paminta. Yan. Mas marami, mas masarap, mas malasa yung paminta. Maglagay din tayo ng magic sarap. Ayan. Damihan natin. At cover na natin siya. Ayan, kumukulo na siya. Tumaya-maya pwede na natin ilagay yung gata. Ayan. So, pag sulo ka lang naman, madali lang naman makaisip ng ulam. Minsan nga, kahit anong ulamin mo na lang, pwede ka na mag-ulam ng itlog, ng hotdog, ng toyo, ng noodles. Diba? Kasi sulo ka lang naman eh. Hindi ka na mag-iisip kung anong gusto mong ulamin kasi may kasama ka. Pero pag solo ka lang, madali lang makaisip ng ulam. Kaya minsan, inuulam ko lang dito ay minsan tuyo din, itlog. Depende, hindi ako nakain. Pag tinatamad akong kumilos, pag hindi ako nagugutom, hindi ako nakain. Minsan, pag hapon ako nagtatanghalian, pag may naisipan akong gusto kong ulamin. Yan. So, ilagay na natin yung gata. Ipin na natin siya. So, sa ginataang tilapia, so pwede rin kayo ditong gumamit ng pritong tilapia. Ayan. Mas gusto ko kasi is yung fresh yung tilapia, hindi na piniprito. Kasi mas lumalabas yung flavor ng isda. Pag fresh yung nilalagay mo, yung hindi mo na ipiprito. Ayan. Lumalabas yung flavor ng isda. So, ilagay natin yung nilagay nating tirang kamatis. Ayan. Sa ibabaw. Hintayin natin siyang kumulo. Pagluto ng isda, pwede na natin ilagay yung pechay. Yung pechay naman, i-half cook lang naman natin kasi kinakain lang kasi pwede naman kainin yung hilaw yung pechay na yan eh. So mamaya, nagpaplano ako magluto ng bihon. Ayan. Mayroon ako ditong stock na bihon. Yung spaghetti na luto na natin nung nakaraan, tapos parang gusto ko magbihon. Mamayang gabi, kasi masarap iulam yung bihon eh. Inuulam niya rin ba yung bihon? Ako, gusto kong inuulam yung bihon. Sa mga probinsya, usong-uso yung ganun. Yung inuulam yung bihon. Kahit nga sa mga kainan, di ba? Sa mga mall, may mga kainan na halimbawa, may fried chicken, may bihon, may kanin, may ganun akong nakakita. Kaya na minsan nakain ako ng ganun kasi namimiss ko minsan iulam yung bihon sa kanin. Medyo maglinis muna tayo para malinis.
yung ating lababo. Mas maganda ang kumilos sa kusina pag malinis yung lababo. Pag walang kalat. Pag makalat is nakakatamad. Mas lalo kayong tatamarin kumilos pag hindi malinis yung kusina nyo. Baliktarin natin tong ulo ng tilapia. Ayan. Masarap sipsipin yung ulo ng tilapia mamaya. Ayan. Ayan. Sa mga laking probinsya, usong-usong sinisipsip yung ulo ng tilapia kasi ang sarap niya, malinamnam siya. Yung iba kasing kumakain ng isda, hindi ko nakain yung ulo ng isda. Hindi nila alam mas masarap yun. Yan. Takpan muna natin. At hinaan. Saka gusto ko rin itry yung magluto ng dinuguan. Yung laman lang, walang laman loob. Kasi maproseso yung paglilinis ng lumang loob. Kailangan wala yung baho, hindi mabaho. Kasi nakakaadwa pag mabaho. Kasi pag naluto mo yung dinuguan, yung amoy niya, malalasahan mo. So, kaya gusto kong itry yung laman lang. Kasi ang problema nga is, dapat maaga sa palengke. Kasi gawa nga ng dugo. So, dapat fresh. At nagkakaubusan minsan. Pag pumunta ka ng 7 or 8 or 9 a.m., wala ka na maabutan ng dugo. Kulo na siya. Maglalagay ako dito ng turmeric powder. Ayan. Lalagay tayo ng turmeric powder para magkaroon siya ng kaunting kulay. Paubos na nga ito eh. Ayan. Ganito lang ka konti. Magkaroon lang siya ng kulay. Ayan. Saka makulay ito ah. Ayan. Ayan. Kumukulay na siya, di ba? Nagkakaroon na siya ng yellowish. Baliktarin natin itong buntot. Ayan, para... Ayan, oh. Ito yung gusto ko sa kamatis, oh. Tapos maglalagay tayo dito ng sili. Gupit-gupitin na natin. Maglagay tayo ng isa. Ayan. Tapos yung isa is gupit-gupitin natin. Para kumalat na yung lasa ng anghang. Mahilig ako sa sili. Kasi yung sili is... may benefits din siya sa katawan ng tao. Tikman na natin bago pa kumalat yung lasa ng sili. Kailangan matikman na natin siya. Ayan. Tikman natin. Sarap. Sarap. Ando yung lasa ng kamatis, tapos yung turmeric powder, yung gata, ang sarap niya. Ayan. Baliktarin ko ulit yung ulo. Ayan. Ayan o, luto na yan. Next, ilagay na natin tong ating pechay. Ilagay natin. Takpan na. Tatakpan na yung ating isda. Ayan. Ay, ito wag na to. Medyo Oh. Oh. Yan, takpan muna natin para medyo tumamlay yung pechay niya. Ayan na. Ayan ang ating ulam ngayong tanghalian. Diba? Sarap niyan, oh. Creamy sa gata. Oh my God. Oh. Diba? Panalo na.
Sasandok na naman tayo ng kanin. Ayan na, luto ng ating ginataang tilapia. Patayin na natin. Oh my God. Sarap nito. Sasandok na tayo ng kanin. Atin ang titikman. Pa tayo ng kanin. Ay nako, kasabay-sabay na naman mainit. Hindi ko pala napatay itong rice cooker. Yan. Ayun na ang ating kanin. Ang init na naman ito. Siyempre, kukunin natin yung ulo ng tilapia. Gusto ko yung ulo ng tilapia kasi sinisip-sip ko talaga siya. Ayan. Siyempre, oh my God. Pamalakasan natin yung pechay. Ayan. Kamatis. Damihan natin yung pechay. Mahilig ako sa pechay. Napapalunok na ako ng laway. Ayan na. Ayan na, kain na tayo. Ang init na naman yan. Oh. Kita nyo naman yan. Oh my God. Pag magagata kayo ng isda, lagyan nyo ng turmeric powder. Ang sarap. Unahin mo natin siyempre gulay. Tapos, kamatis. Ayan. Mas masarap kumain pag nagkakamay. Luto ng pechay. Laman oh. Sarap. Fresh na fresh yung tilapia natin. Oh, ang init. Init nung laman ng tilapia. Ando yung spicy. Tanghali na naman. Magwawan na. Kasi kanina, wala pa rin ako maisip na kung anong ulamin ko. Nagkape lang ako tapos nanonood ako sa YouTube. Naghahanap ako ng mga lutong ulam na matatakam ako para yun ang lulutuin ko. Wala akong mahanap. Plano ko sana, magugulay ako ng laing. May laing pa dyan eh. Tapos tilapia. Tapos naisip ko, sabi ko, parang trip ko yung maggata ng tilapia na may pechay. Ito na lang binili ko. Tilapia sa pechay. Kasi kakalain ko lang nung nakaraan. Yung belly ng tilapia, ang sarap din. Yung iba kasi hindi kinakain yung belly ng tilapia. Sili. Init. Nakakabitin lagi pag kumain. So hanggang dito na lang guys, kung gusto niyo yung ulam natin ngayong tanghalian, so huwag niyo kalimutan na i-like.
i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye! Yan, kakain na ako. Doon ako kakain sa sala. Manonood ako.